Bagong Pilipinas, wala na siya. Oh, naman na. Meron pa rin bagong Pilipinas, Bicho Kapar. Ano? Meron pa rin bagong Pilipinas. Gobyernong tapat, angat buhay lahat. Ay, nako, Bicho Kapar! Ano? Nako, mga kabata helmet. Ang dami ganap kahapon, no? Nakakalawa ka lang. Saya-saya. Ang saya-saya talaga. Pero, nako, syempre today sa Berber Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga ineepalan. Sinasawsawan namin ng Bicho Kapar. And for today's video, mga kabata helmet, syempre, epala naman tayo, Bicho Kapar. Epalog. Oo. Eto, ang dami nating eepalan na. Una sa lahat, Bicho Kapar, ano ba yung napanood ko kanina? Yung mga Chinese Coast Guard. Ano ba yan? Ano ba yun? Ano bang nangyari? Pilipinas, ano ba? Ano ba gagawin ng mga nakaupo? Hahayaan na lang ba na ganituhin tayo? Tatuhin tayong ganito ng mga banyaga na yan? Bicho Kapar, grabe talaga yung tear gas. Oo. Tsaka yung parang mayroong inaano, binubutas. No comment na lang. Pero doon sa, ano nga, Bicho Kapar, doon sa nag-resign, sa kagawaran na edukasyon, sige, no comment na lang din ako. Comment tayo? No comment na lang. No comment tayo? No comment. Okay. Sige. Pero ito nga, mga kabata helmet, ang daming nagbigay ng kanilang mga statement, no? Hindi dyan sa pagre-resign ni Madam Sara Duterte sa kagawaran ng edukasyon. Ito, basahin nyo! O, diba, mga kabatang helmet, ang pinaka-striking sa akin yan, yung sinabi talaga ni Representative Franz Castro. Ano ni sabi niya? Yun nga, dapat daw noon pa. Tagal eh. Galit talaga. Ngayon lang napagtanto. Pero, Bicho Kapar, si Franz Castro, pwedeng-pwede rin maging sekretary yan. Oo naman. Talagang ang dami niyang alam. At saka master teacher siya, no? Master teacher siya. Kaya talagang, galing siya talaga. Guru siya. Oh, alam niya yung ginagawa niya. Alam niya niya yung sinasabi niya. Alam niya yung mga i-implement niya. Alam niya yung mga ipopropose niya para mapagandang kagawaran ng edukasyon. Pero hindi nga natin alam kung sino nga itatalaga. Ito pa, Bicho Kapar. Yung sinabi naman ni Senator Leila de Lima. Yung sinabi naman kasi ni Mr. Harry Roque. Ano? Ni Harry Roque na naman. Yun nga nga, no? Sinabi nga ni Prof. Doc Shelo Magno kagabi, yung pogosisyon. Yung may travel body? Oo, di ba sabi nga ni Mr. Harry Roque na transparency, accountability, at leader daw ng oposisyon. Pero hindi, di ba, mga kabata helmet, naalala nyo ba? Nung after the election, di ba, Bicho Kapar, ipinasa na ni BP Leni kay Senrisa. Pinasa diba? na yung baton, di ba? Na maging leader, chairperson ng opposition. O, di ba? Naman, eto pa, mga kabatang helmet. Sinabi naman ni Representative Edsel Lagman. Okay, VP Leni nga, yung sa pagtakbo nga, Bicho Kapar, no? Sa Bicol, Bicho Kapar, sa Naga. Di ba napagmitingan nyo yan nun? Ba't mo siya tawag? Oo, damay ka dyan. Ayaw mo lang sabihin nun eh. Grabe ka, Bicho Kapar. Mapipreempt lang eh. Hindi! Ay, naku, mga kabatang helmet. Di ba nga, nung dumalaw kami mga volunteer medics, Bicho Kapar, dumalaw po kami sa Museo ng Pag-asa. O, di ba? Nakakaloka ka, Bicho Kapar. So, syempre, minute namin si VP Leni, syempre, kwento-kwentuhan, Bicho Kapar. Tsaka parang nagkaroon ng kamustahan that time with the volunteer medics. Tapos yun nga, parang nabanggit nga ni VP Leni na wala talaga siyang parang plano na tumakbo for 2025 sa national. Pero gusto daw niyang mag-serve ulit sa bayan niya. Sa Naga. Sa Naga. So, ayan. Tapos sinabi na nga ni Representative Edsel Lagman, so, malay natin mga bata helmet, sa Naga talaga tatakbo. Bicho Kapar, diba? Sa lokal, tatakbo si BP Leni. Bakit daw ayaw niya sa Senado? Kasi malamang kapag umupo si BP Leni as senator, Bicho Kapar, lahat yan malilinis na naman sila. Tapos nila, lahat talaga
malilinis lahat, videographer, kasi talaga nandiyan ang transparency. Dito na ang cleaner. Accountability. Nako, talaga, mauungkat ang mga Amin na ang listahan ng pinagkagastusan mo. Tsaka videographer, talaga, may sasulong talaga yung batas, no? Yung sa transparency and accountability. Pero ayan nga, mga kabata helmet, depende pa rin yan kay BP Leni, di ba, videographer? Malay natin! Biglang tumakbong senadora. Medyo malapit-lapit. Kasi, di ba, nung nag-decide din naman siya for presidency, malapit na rin yung videographer eh. Parang last day na ng filing ba? Last minute siya. Last minute yun. Na talagang wala kasing gustong tumayo, di ba, videographer, para... Kanya-kanya eh. Kanya-kanya noon. So, ayan nga, mga helmet. Depende pa rin yan kay VP Leni kung ano yung magiging decision niya. Kung saan niya mas gustong mag-serve. Pero yun nga, nabanggit nga niya no, na parang gusto niya talagang mag-serve muli sa bayan niya. Oo. So, ayan mga bata helmet. I-comment down below niya dyan kung ano masasabi nyo. Payag ba kayo na tumakbo si VP Leni sa bayan niya? Di ba, videographer? Sa Naga? O mas pabor kayo na tumakbo siya as senator sa 2025? Comment down below nyo na yan. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay nyo, nag-helmet din na bukay tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Ano yun? Kala ko, baka siya yung maging DepEd secretary. Si VP Leni man na magiging secretary ng Kagawaran ng Edukasyon, marami talaga may implement. Napakaganda. Pero kahit hindi man siya, videographer, nagagawa naman eh sa Agat Buhay. Di ba yung mga learning hub? Mas nagagawa nga nila eh. Mas marami pa silang nagagawa in terms sa education system ng bansang Pilipinas. Kaya, ano ko mo, videographer, kahit hindi si VP Leni ang maitalaga, ma-delegate, i-appoint as DepEd Secretary, mas marami pa siyang magagawa. Kasi ginagawa na ng Angat Buhay yan. Tsaka feeling ko, hindi rin siya gagawing DepEd Secretary. Kasi, mauungkat na naman kung saan napunta yung mga pondo. Oy, bago magkalimutan, asa na yung 125M. Diba, sabi nga ni VP Leni, nung siya ay naging Vice President, talagang nilinis muna niya. Nilinis niya yung kanyang pinamumunuan. Kaya talagang may transparency. Malamang, videographer, mauungkat at yung nagsasabi na nagpasa na daw sa COA. Mauungkat yan.